Yan, so hello everyone, it's me again, Daniel Wu, your PMP here at Toyota Marikina and your content creator. And just muna natin magturo ng mga small businesses na pwede natin gawin na kung saan kikita tayo ng malaki din at hindi ganun kalaki operational expense. And makakatulong pa tayo sa ibang tao. Okay? So dito sa business na gagawin natin is ang fishbowl business. Sa fishbowl business, may dalawa kayong option. Pagawa kayo ng cart na ditulak o the bike na cart or the e-bike na tawag dito, cart. Okay? So, ang pinili ko kasi dyan is yung may e-bike. So, ang ginastos ko is 27,000 pesos. Then, kapag bike naman, 17,000. Then, kapag ditulak, baka less than 10,000 lang magastos dyan or more or less. Okay? So, ganito maliit lang ang puhunan dyan sa iba pang material. So, pagpalagay na natin sa mga, bukod sa nabanggit ko, baka gumastos lang kayo ng mga 5,000 pesos more or less sa mga materials na kakailanganin natin. Then, diretso na tayo sa magiging kung magkano nga ba ang possible na kitain natin kapag tayo ay nagkaroon ng fishbowl business. Ito, yung nakausap ko sa kanto namin doon sa may barangay Tinajeros, kumikita siya more than 1,000 pesos to 1,500. More than pero yun, kahinaan pa. So, possible na kumikita siya ng 2,000 something per day. So, yung may-ari mismo, yung nakapwesto roon. Paano naman kung halimbawang may tao ka na at nagpapasahod ka? So, assume na natin na 600 ang sahod niya. So, ganito mahirap manguha o kumuha ng tatao sa fishbowl natin kung mababa yung sahod na bibigay natin. So, yung at least competitive salary naman na kung saan kikita naman tayo kahit paano. So, halimbawa, nagwa 1,500 ka per day sa 600 ang sahod niya, may 900 pesos ka pa na natitira. So, 900 times 26 mo, ilan yun? Sorry, medyo mahina tayo sa mathematics. So, 900 times 26, 23,000 ang kikitain mo kada buwan. So, kung meron kang 12 months, sa isang taon, syempre, 280,000 ang kikitain mo. Magkano lang ang sahod mo sa minimum wage? Mas malaki pa yung kikitain mo dito, di ba? So, paano kung meron kang tatlong cart? Assume natin. Guys, 842,400 pesos ang kikitain mo kada taon sa pagpipishball. And enough na yan para makapagbayad ka ng bayarin mo sa sasakyan, kung may sasakyan, motor kung may motor, at bahay kung may hinulog ang bahay. Or should I say times 5 natin, guys, 4.2 million to. 3 carts in 5 years. Makakabili ka na ng sarili mong bahay in the near future kapag meron kang ganitong business. So imagine nyo, 900 times 26 times 12. Paano kung meron kayo 10 cart? 2.8 million kada taon. Yan ang kikitain mo. Pero, dito sa part na to, medyo mahirap kumuha ng tao na tatao dito na mapagkakatiwala. Kasi baka pwedeng nakawin yung cart mo o pwedeng akupitan ka. So, mas maganda, referral para at least kakilala mo at mahabol mo yung tao. So, maganda rin kumuha ng mga tao sa mga probinsya na maliliit yung sahod. At least dito, mapapasahod mo sila ng maayos, makakain sila, makakabili sila ng mga kailangan nila. Okay? Then, mababait naman yung mga yon compare sa mga compare dito sa mga taga Manila na medyo aggressive type, no? Kasi dito pag kumita ng malaki, mahirap ng opera ng maliit. Okay? So, yun yung problema dito. So, guys, pursue lang natin yung mga small businesses natin na pwedeng makatulong sa atin na kumita ng malaki. So, magkano lang ang puhunan dyan? Assume na natin ng mga 35,000 pesos. Pero sa isang taon, sobra-sobra na yung balik dyan. So, 280,000, di ba? So, less mo na yung 50,000 na lang. So, at least may 230,000 ka for 1 year. Di continuous business na lang to. And yung fishbowl natin, please take note na yung
ball sauce na lang yung magdadala nito sa atin para patuloy tayong tangkilikin ng mga tao dito. Kasi pag natandaan tayo na nagbebenta tayo ng fishball and masarap yung sauce, hahabol-habulin tayo. Okay? So ito yung tip natin para makaipon tayo. So actually yan ang business namin and we are starting it right now. So today is October 7, 2024 and actually we are hiring, baka may kakilala kayo dyan na gustong tumao sa amin and dito lang kami sa Valenzuela area, Karuhatan. So may mga proposed na pwesto tayo dito sa monumento para makapagbenta. So I hope na maging successful tayo one day and yung bank account natin is maging more than 6 figures na ulit. So medyo nawala tayo sa linya. Okay? So good luck guys sa mga businesses natin and mga trabaho natin. Continuous promotion sa bawat isa sa atin and God bless.